Magandang araw sa inyo mga kapugi. Ito ang part 5 ng paggawa natin ng treehouse dito sa itaas ng bundok. Kahit medyo mahirap ay pilit ko pa rin itong sinubukan. Sipag at tiyaga lang ang puhunan. Bonus na lang ang kapugian. Kung wala ka nito ay lagi kang talo. Pasensya na mga kapugi kung natagalan ako sa pag-upload ng paggawa natin ng treehouse. Fiesta kasi dito sa amin. Kaya 2 araw akong hindi nakakyat ng bundok. Ang aking biyanan, pipino. Ay magaganda ng tubo. May kamote din siyang tanim dito. Dahil maglalagay na tayo ng bubong dito sa ating ginagawang treehouse, ay nagpatulong na muna ako dito sa aking biyanan para kumuha ng anahaw dito sa bundok. Dahil kapag solo akong kumukuha nito, ay sobrang napakahirap mga kapugi. Buti ay tapos na sila sa pagkakanggot ng niyog, kaya wala gaanong pinagkakaabalahan itong aking biyanan. Habang siya ay nagsusungkit dito ng anahaw, ako naman ay tinatambak ko ito sa gilid ng daanan. Dahil may kasama na ako dito sa pagkuha ng anahaw, kaya dinala ko na itong aking kamera para makita nyo din kung paano namin ito kinukuha. May fog pa nga dito sa aming pinuntahan mga kapugi na parang may usok dito sa aming paligid. At dito sa area na ito ay medyo matarik kung aming kinukuhaan. Kaya dapat may kasama ka dito sa pagkuha mga kapugi. Dahil kapag solo ka dito ay doble ang pagod ang iyong mararanasan. At bago namin ito iniipon ay inaalisan muna namin ito ng mga tangkay. Dahil may mga tinik ito mga kapugi. At pagkatapos ko ditong iniipon ay kinakamada ko na ito na maayos. Dahil dadalhin na natin ito sa itaas. Dahil doon yung daanan natin papunta sa ating kubo. At inidiretso ko na ito sa ating treehouse mga kapugi. At kapag tapos na kami doon sa isa, ay lumilipat naman kami dito sa ibang puno. Habang nag-iipon dito ang aking biyanan ng anahaw, ang lahat ng mga tinambak doon sa may daanan ay akin ang hinahakot papunta dito sa ating ginagawang treehouse. At hindi ko na kinuhanan ng kamera ang ating paghakot dito mga kapugi dahil sobrang pagod na. Ito yung nakuha natin mga kapugi. Ito na pinakita yung mga paghakot natin ng biyanan. Bali, kulang pa ito. Nagagdagan pa natin ito kinabukasan. Sobrang init na dito kasi ngayon. Medyo nirapan na tayo magkuha ng anahaw. Di natin alam kung sakto na yan sa bubong natin. Doon. Kaya bago ako umakyat dito kinabukasan, ay bumili na ako dito ng lubid at pulley. Nagagamitin natin dito sa paghakot ng mga materyales sa taas ng puno. Kaya nagtataka kayo kung hindi ko pa kinukuha yung sanga dyan sa gitna. Dahil dyan ko nilalagay ang lubid sa pangila mga kapugi. Pero kapag natapos na itong ating kubo sa itaas ng puno, ay akin naman itong aalisin. Masisira kasi itong kubo dyan sa itaas kapag hindi natin ito tatanggalin. Lalo na at kapag malakas ang hangin. Kaya ngayon ay hahayaan ko lang muna ito mga kapugi. Hanggang sa matapos itong ating kubo dito sa itaas. Pagkatapos namin maglagay ng anahaw dun sa ating kubo, ay nilipat muna namin dito sa plastic ang binili kong tansi o nylon. Para hindi ito magbuhol-buhol kapag atin itong ginagamit. Pinakuha lang namin ito magkabilaan habang unti-unti itong nililipat sa plastic. Ito na yung lagay natin dito sa plastic para natin may hirapan luwa nitong tansi habang magawa tayo ng bubong. Tapos ay umakyat na ako dito sa ating ginagawang treehouse mga kapugi. At bago natin ito lagyan ng anahaw, ay dinagdagan ko muna ito ng kawayan dahil kulang yung kahoy na inilagay natin nakaraan. At tinalayan ko lang ito ng alambre mga kapugi. Pagtalit natin, tansi, saka ito, aguha. Ito yung gagamitin ko. Hantayin natin dito. Ang una natin gagawin, lagyan muna natin lahat ng tansi ng nylon. Bago natin ilalagay itong anahaw. Pinas forward ko na ito sa pagkakalagay dahil madali lang naman itong gawin mga kapugi. At pagkatapos ko dito maglagay ng tansi ay nagbiyak muna ako dito ng isang pirasong kawayan. At yung kalating maliit na parte ay nilagay natin dito sa dulo ng ating bubungan para lang merong mapapatungan itong ating anahaw kapag atin na itong nailagay at matatalian. Sa oras na ito ay umuwi na dito ang aking biyanan. Kaya ako na lang ulit dito mag-isa gumagawa. Sa mga nagtatanong pala dyan kung kaya ng aking biyanan umakyat dito mga kapugi, yan pa po ang hindi natin alam. Pero ang sabi niya kapag may bako na daw ang palibot ay doon na daw siya akyat dito sa itaas. Nakakalula naman talaga dito mga kapugi. Kahit nga ako nang unang paggawa ko nito ay hindi ako nakakapokus dito ng maayos sa pagpako ng mga kahoy. Dahil konting pagkakamali mo lang ay makikita mo na kagad si San Pedro. So mga kapugi, kahit tuyo na nagagamit pa rin, mas maganda nga yung tuyo, mas matibay pa ito. Kahit tayo ganito lang mga kapugi, babagalan lang natin ng saglit para makita niyo kung paano ako magtahi. Pag naglalagay ako mga kapugi, yung pinaka-ilalim niya, yun din yung ilalim dito. Ayusin natin dito mga kapugi. Tapos yung dahon nito dito sa gilid, tapos yung dahon dito sa gilid, kailangan magtahi ka nito sabay lahat. At tulad dito mga kapugi. Tapos ganun din dito sa kabila at masasama natin ito sa pagtahi saka ito. Dito mamaya na yan. Dito mamaya na natin yan itatahi. Pagka mayroon na naman ulit tayo mapapatungan dito sa taas. Ulit-ulit lang yan mga kapugi. Pinas forward ko din ang paglagay natin ng anahaw mga kapugi para hindi ganong hahaba itong ating video.
Sa mga nagtatanong din pala dyan kung masisira ito sa bagyo, nakadepende yan kung gaano kalakas ang bagyo mga kapugi. Kahit saan ka mga lugar kung babagyuhin ka ay mayroon talagang masisirang mga bahay. At kung babagyuhin man itong aming lugar at masira man itong ating ginagawang treehouse, ay wala na tayong magagawa dyan mga kapugi. Busan tayo ng anahaw dito mga kapugi. Kukuha na naman tayo ulit dun sa ibaba. Pero bago yun ay medyo tanghali na dito, kaya kakain na muna tayo. Hangin ngayon dito mga kapugi, tapos maulap ang tulong natin. Yung dilata lang, madaling lutuin umaga para maga tayo makakapugi. Kaya tayo mga kapugi. Baka makalimutan ko mga kapugi. Shoutout pala kay Marvin Repaldo, lagi nakasubaybay sa atin. Shoutout sa iyo, idol. Pagkatapos kung kumain mga kapugi, medyo umambon-ambon dito. Kaya mamaya tayo magkakat dito ng anahaw. Kahit maulan dito ngayon, hindi tayo mababasa. Kasi nabubungan na natin dito banda sa area na ito. Maambon siya, tapos umiinit lakas ang hangin dito. Tamang pahinga lang muna tayo dito sa ngayon. Sa kinaupuan ko pala mga kapugi ay natatanaw natin dito ang dagat. Mga kapugi, oh. Medyo malayo nga lang. Pagkatapos ko dito magpahinga at hindi na ganong umaambon, ay nagakot ulit ako dito ng anahaw dito sa ating kubo. Umaambon na naman dito mga kapugi. Buti may silungan na tayo dito mga kapugi. Lumakas yung ulan mga kapugi. Lagay din ako ng tansin dito kahit umulan para malagyan na din natin ng anahaw. Kaso malakas yung ulan kaya sumilong na muna ako saglit. Buti dito hindi ganong nababasa. Kaya okay lang. Malakas yung ulan dito. Hindi tayo makapagtrabaho ng maayos. At nung tumila na naman ulit dito ang ulan, ay numpisahan ko naman ulit dito magalagay ng anahaw dito sa kabila. Hindi ko na lahat kinuha na ng video mga kapugi dahil paulit-ulit lang dito yung aking mga ginagawa. Okay na mga kapugi, meron na tayong bubong. Lalagyan na lang natin ito ng pantangkop sa gitna. Sa paglagay pala natin ng anahaw sa gitna mga kapugi, ang ginawa ko dito ay pataob ang pagkakapwisto dito ng dahon. At doble yung inilagay natin ditong anahaw para siguradong hindi tutulo ito kapag umuulan. At nung malapit na ako dito matapos sa pagkakalagay, ay dito pa na area masyado akong nahihirapan. Pero kahit ganun pa man ay nagawan ko pa din ito ng paraan. Tapos na mga kapugi, tapos na yung ating bubong ng ating treehouse. Pinapala natin sa gitna. Pasensya nyo yung boses ko mga kapugi. Siguro pagod lang. Yan mga kapugi. Yan. Bali yung kahoy. Okay lang kahit tumulo siya dyan mga kapugi. Gagapang lang naman yan dito. Okay. Tapos ito, kinapala na natin dyan. Marami pa tayong anahaw doon na natira. Hindi na tayo mababasa dito mga kapugi. So bali tatanggalin ko lang to. Mga sobra. Kung saan yung kanto ng ating bubong natin yan ilalagay yung haligi. Tapos maglalagay tayo dyan ng papagpapag. Lagyan natin ng kawayan dyan dito. At itibayan natin yung mga kapugi. So ngayon dahil hapon na dito at tapos na yung ating bubong ng ating treehouse, magpapahinga na muna tayo. So paano mga kapugi, hanggang dito na lang muna ang ating vlog. Sa mga nakaabot sa dulo ng aking video, maraming salamat at God bless you lahat.